Breaking news mga kabayan, Australia at Amerika ipinakita sa China na huwag nilang maliitin ang P-8A Poseidon na siyang ginagamit para sa maritime patrol sa West Philippine Sea dahil ito ay may lakas na kayang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Indonesia, ipinakita ang paglunsad ng BRP Ilocos Norte LD-603, isa sa dalawang dambuhalang barko na binili ng Pilipinas sa PT PAL Indonesia. Israel ang bilis gumawa ng mga bagong sandata at pag-upgrade sa mga bagong banta, Iron Dome at Iron Beam, pinagsama upang labanan ang maraming mga rockets, drone at cruise missile ng Iran at mga proxy nito. Ipinakita din ng Israel military ang kanilang pagtugis sa mga natitirang Hamas operative. Pinasabog ng Israel ang kalaba gamit ang kanilang mga military assets sa himpapawi. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. may buwelta sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Hindi problema ng kalihim ng depensa kung walang naniniwala sa mga sinasabi ng China. Hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nag-aagaw ng teritoryo, nagpapaliktad ng istorya. No? Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. may buwelta sa Chinese Embassy sa Maynila. Ayon sa kalihim ng depensa, hindi nito problema kung walang may naniniwala sa mga naratibo ng Chinese Communist Party na siyang nang-aagaw ng mga nasasakupan at teritoryo ng Pilipinas. Sa akin naman, taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman akong sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nag-aagaw ng teritoryo, nagpapaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto. Di ba yun ang statement ko? Sa alboroto. No? Hanggang doon lang eh. Kasi, pag tama yung sinasabi natin, tama naman, akseptado ng buong mundo, mahirap na nilang kontrahin yun eh. Formal nang inilunsad ng kumpanyang PT PAL Indonesia ay katlong landing platform dock ng Pilipinas. Ang BRP Ilocos Norte LD-603, ang ikatlong pinakamalaking barko ng Philippine Navy sa kanilang armada kapag ito ay maidideliver na sa katapusan ng buwan ng Nobyembre ng taong ito. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, dalawa ang in-order ng Pilipinas, kaya't magiging apat na ang landing platform dock ng hukbong dagat ng bansa. Ang BRP Leyte LD-604 ay inaaasahang mauumpisa na rin ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Patunay lamang na seryoso ang Pilipinas na palakasin ang Philippine Navy, lalo't patuloy tayong nakakaranas ng mga hamon sa ating mga nasasakupan at teritoryo sa West Philippine Sea. It is our great honor and pleasure to welcome to the launching ceremony of the future landing dock 603. In the evening, I hereby declare the official launching of the future Philippine Navy Landing Dock 603. May this vessel safely serve its mission in the defense of the Filipino people, Filipino nation, and its people. In 3, 2, 1. The acquisition of this landing dock is a strategic investment in our nation's maritime capabilities. Once delivered and commissioned, this platform will enhance the Philippine Navy's capacity to conduct SEALIP operations, humanitarian assistance and disaster response missions, amphibious operations, and so on. As this vessel touched the water tonight, it carries with the trust forged between our two nations. May the ship serve Philippine Navy well for many years to come, and may our partnership grow even stronger in the future. We recognize
that this milestone would not have been possible without our partners at PTPAL Indonesia, whose expertise and commitment to excellence have been instrumental in turning this vision into reality. On behalf of the entire Philippine Navy, I extend our gratitude to PTPAL's management and workforce. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pakikipag-ugnayan ng Royal Australian Air Force sa US Navy, isang Royal New Zealand Air Force P-8A Poseidon aircraft at crew mula sa No. 5 Squadron ang matagumpay na nagpaputok ng dalawang AGM-84 Harpoon guided missile sa isang lumang target na barko. Ang parehong missile ay matagumpay na tumama sa target. Ang P-8A Poseidon ay karaniwang ginagamit sa maritime patrol, lalo na sa West Philippine Sea. Pero hindi ito pwedeng maliitin ng China, mga kabayan, dahil kapag nagkamali sila, sabog ang aabutin ng mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa Australia at Amerika. Banta ng Iran at mga proxy dito pinaghahandaan ng mabuti ng Israel. Iron Dome at Iron Beam pinagsama ng Israel upang mapahusay lalo ang kanilang depensa. Sa pinakabagong pag-upgrade ng kanilang Iron Dome Air Defense System, mas pinalakas at mas epektibo na pagsupil sa maraming mga rockets, unmanned aerial vehicle o drones at cruise missile. Isinama na rin ng Israel Defense Force ang Iron Beam sa Iron Dome control suit. Ibig sabihin magkasama silang gagana, kinetic interceptor plus laser para sa mas mura at mabilis na pagtugon sa mga banta ng kalaban. Ipinakita naman ng Israel military ang kanilang pagtugi sa mga natitirang Hamas operative. Pinasabog ng Israel ang kalaban gamit ang kanilang mga military assets sa himpapawid. Laban Pinas.